inaasahan ng mga mag-aaral ay natutukoy ang iba't ibang elemento ng mitolohiya. Pangalawa ay nakasusulat ng isang mitolohiya na naisaalang-alang ang mga elemento nito. At pangatlong layunin ay inaasahan ng mga mag-aaral ay nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng mitolohiya. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa panalangin. Pangunahan mo, Jean Vincent. Amen. Muli, magandang umaga, class. Kamusta naman ang umaga ninyo? Mabuti naman kung ganon. Manatili mo lang nakatayo, class, sapagkat ngayong umaga ay sasayaw tayong lahat. Ang sino man na makikita ko na hindi sasayaw ay papasayawin ko dito sa gitna ng mag-isa. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Simulan na natin ang sayawan. Okay na din, proceed na din. Gusto mo na ako sa nagsayaw. Ayan! Hindi na ba inaantok ang lahat, class? Bago magsiupo ay pakiayos muna ng inyong mga upuan. Ihanay ito sa tamang hanay at pakipulot na rin ang mga kalat na nandyan sa sahig. Maaari na kayo umupo. Class, tingnan na ang inyong mga katabi kung mayroon bang lumiban. Kung mayroon binibining sekretarya, maaari mo bang isulat sa isang kapat na papel ang mga pangalan ng mga kaklase mo na lumiban at ibigay ito sa akin pagkatapos ng talakayan. Naintindihan? Sige. At sa pagkakaalala ko, class, ay mayroon akong ibinigay sa inyo na takdang aralin. Kaya naman, pakipasa na ito sa harapan sa pagbilang ko ng 1 hanggang 5. 1, 5. Nandito na ba sa harapan lahat ng mga papel, class? Ayan. At para sa umagang ito, class, ay mayroon akong mga alituntunin na dapat ninyong sundin. Narito ang mga alituntunin. Basahin ng sabay-sabay. Nagkakaintindihan ba tayo, class, sa mga dapat at hindi ninyo dapat gawin? Magaling. At bago ko nga pala makalimutan, class, kahapon ay may huli tayong topikong tinalakay. Sino pa sa inyo ang nakakaalala sa ating huling topikong tinalakay? Bruce J. Magaling, ano-ano naman ang tatlong bahagi ng sanaysay, Verano? Tama, wala na bang katanungan tungkol doon, class? Kung gayon, panibagong araw, panibagong topiko, class, at narito ang mga salita na dapat ninyong malaman ang mga kahulugan. Unang salita, class, itinagubili. Ano ba ito? Sabay-sabay natin niyang aalamin. Basahin ng sabay-sabay. Ayan, at ginamit ko rin ito, class, sa pangungusap upang mas maintindihan ninyo. Pangalawang salita ay ang nasumpungan. Ano ba ito? Sa unang hanay, basahin ng sabay-sabay. Ayan. Pangatlong salita, class, ay tumalilis. Ano ba ito? Panghuling hanay dyan sa likuran, sabay-sabay na basahin. Ayan. Bago katandaan niyo ang mga salitang ito, class, pagkat ating itong mapag-uusapan sa ating talakayan ngayong umaga. At sa puntong ito, class, ay mayroon akong ipapanood sa inyo. Bakit nag-iingay dyan sa likod?
Ayan, i-focus ang inyong atensyon class sapagkat pagkatapos nito ay mayroon akong mga katanungan. Ayan, natapos ng class ang kwento. Nagustuhan niyo ba ang kwento, class? Ano nga ulit ang pamagat ng kwento na inyong pinanood? Giselle, tama, saan naman papatungkol, class, ang rehawani? Salas, magaling. At ngayon, class, panghuling katanungan na lamang, sino-sino ba dito sa inyo ang gustong magbasa o di kayo manood ng mga kwento tungkol sa mga Diyos at Diyosa? Itaas ang mga kamay. Wow! Marami pala sa inyo dito ang gustong magbasa ng mga ganon. Ngayon, class, bakit sa aking mga katanungan at sa kwento na inyong napanood, ano kaya ang ating magiging aralin ngayong umaga? May ideya ba? Salas? Medyo malapit na, Giselle? Tama, ang ating magiging aralin ngayong umaga, class, ay tungkol sa mitolohiya at ang mga elemento ng mitolohiya. Ngunit bago natin ito tatalakayin, ay magkakaroon muna tayo, class, ng isang pangkatang gawain. Ipapangkat muna kayo sa 3 pangkat. Kayo dito ang unang pangkat, kayo naman ang pangalawang pangkat, at pangatlo. Para naman sa kung ano ang gagawin, class, basahin ang panuto. May katanungan ba tungkol sa panuto, class? At sa paraan naman ng pagsagot ninyo, dito lamang kayo pipili. Handa na ba ang lahat? May isang buong papel na ba bawat pangkat? Kung gayon, magsisimula na tayo. Para sa unang larawan, class. At syempre, para hindi kayo mahirapan, ay may inihanda ako mga pahiwatig, class. Para sa unang larawan, siya ay ang Diyosa ng langit, kasal at panganganak. Sino kaya siya, class? Pumili lamang dito. Pangalawang larawan. Siya, class, ay ang Diyos ng kalangitan at ng ulo. At siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ano ang kanyang pangalan? Okay, proceed. Natapos na ang sagutan ang aking mga ipinakitang larawan, class. Ngayon, akin na itong iwawasto. Kayo na rin mismo ang magwasto nito, ngunit dapat tandaan na dapat maging matapat sa pagwawasto nito. Narito ang mga kasagutan. May nakatama ba sa bawat bilang, class? Palakpakan ninyong mga sarili sapagkat ginalingan ninyo. Ayan! Ngayon, class, ang mga larawan na inyong nakita kanina ay mga larawan ng tama, mga Diyos at Diyosa na karaniwang tauhan sa isang mitolohiya. Ngayon, ang aking katanungan, ano nga ba ang mitolohiya, class? Mayroon ba mga ideya? Gusto ko magbahagi ka, video? Tama, may punto ka ron. Giselle Olpos, maaari bang ibahagi rin ang iyong ideya? Magaling! Narito naman ang aking inihandang pagpapakahuga. Basahin ng sabay-sabay. At sinasabi rito, class, na ito raw ay nagpapaliwanag tungkol sa mga likas na kaganapan. Halimbawa nito ay kung bakit may dol, bakit may araw at gabi, bakit mayroong hangin, mga ganun, class. At dito, karaniwang mga tauhan ay ang mga Diyos at Diyosa. At syempre kung mayroong Diyos at Diyosa, doon sa Greece or sa panitikang Griego, mayroon naman tayo dito sa atin. Sina Aphrodite, Bathala, Hanan, at marami pang iba. At upang mas maintindihan ninyo, class, narito ang karagdagan pang pagpapakahulugan.
sabay-sabay na basahin. Maraming salamat. Narito naman, class, ang mga halimbawa ng mitolohiya. Basahin ng sabay-sabay. Maraming salamat. At kung mapapansin ninyo, class, ang inyong pinanood na kwento kanina na Rihawani, ito ay isang halimbawa ng mitolohiya. Sana hindi ninyo nakalimutan, class, ang mga pangyayari doon sapagkat atin pa ito mapag-uusapan. Naintindihan na ba kung ano ang mitolohiya, class? Ngayon, dalako na tayo sa mga elemento ng mitolohiya. Ayan. Mayroong 4 na elemento ang mitolohiya, class. At batay dito, sa larawang aking ipapakita, ano kaya sa tingin ninyo, class, ang unang elemento ng mitolohiya? Maaari bang ibahagi ang iyong ideya, Irene Rose? Tumpak, binibining Irene Rose dahil ang unang elemento ay ang tauhan. Ang tauhan, class, basahin ang kahulugan nito ng sabay-sabay. So, yon ang mga elemento ng mitolohiya. Narito ang tagpuan. Ikatlo ay ang banghay. Pang-apat ay ang tema. Naintindihan, class, ang mga elemento ng mitolohiya? Magaling at bilang pagbubuod lamang, class, ano nga ulit ang mitolohiya? Salas? Magaling, ano-ano naman ang mga elemento ng mitolohiya? Ibigay ang isa, Irene Rose. Ang ikalawa, Verano. Katlo, Dagon. Tamang ika-4, Giselle. Magaling, wala na bang katanungan tungkol doon, class? Kung gayon, ay magkakaroon na tayo ng isang pangkatang gawain. Bumunot muna kayo rito, class, sa aking mahiwagang hapon. Ayan, kung magkakapareho ang larawan na inyong nakuha, class, ibig sabihin kayo ay magkakagrupo. Para sa mga nagkakuha ng larawan ni Fools, dito kayo rupo, kayo ang unang pangkat. Sa mga nakakuha ng larawan ni Hera, dito naman kayo, at ang ikatlong nakakuha ng larawan ni Mayari, ay dito naman kayo umupo. Ayan, para sa gagawin, class, basahin lamang ang panuto. Naintindihan ang panuto, class? Wala bang katanungan? Kung gayon, narito ang pamantayan para sa inyong gagawin, class. Ayan, basahin ng sabay-sabay sa hanay na ito. May katanungan ba, class, tungkol sa pamantayan? At upang mas maunawaan ninyo, ipapaliwanag ko lamang, class, dagdag paliwanag kung paano ba kayo makakakuha ng mataas na puntos sa mga nakasulat sa ating pamantayan. Para sa paksa, kinakailangan na malinaw ninyong matalakay ang napiling paksa sa inyong isusulat dito. Sa pagkamalikhain ng class, ay pagbuo ng banghay, class, ay kinakailangan na maayos niyong mailahad ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari doon. Ipagpatuloy ang pagbabasa sa inyong mga kinakailangan gawin. Giselle Olcos. Okay, Giselle. Ayan. Wala na bang mga katanungan tungkol doon, class, sa inyong pamantayan? At narito ang kopya ng inyong gagawing pamantayan. Simula na ang gawain. Mayroon na lamang kayong 1 minuto, class. Tapos na ang 1 minuto, kaya naman simulan na natin ang presentasyon. Mauna ang pangkat Zeus, kasunod ang pangkat Hera at pangkat Mayari. Natapos na ang presentasyon ng bawat pangkat, kaya naman gusto ko lamang, class, na bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng masigabong 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan! At gusto ko lang sabihin sa inyo, class, na napakaganda ng inyong mga mitologiyang naibahagi at pati na rin yung mga aral na inyong
ibinahagi sa amin na tiyak, babaunin namin panghabang buhay. Katanungan ko lamang, class. Para sa inyo, bakit mahalagang pag-aralan ang mitolohiya? Lagon. Magaling, sino pang gusto magbahagi ng kanilang ideya? Olpos? Magaling din, may punto ka doon. At panghuli na lamang, class, Hazel. Ayan. Sa akin naman, class, gusto ko lang din ibahagi sa inyo ang aking sariling pananaw. Napakahalaga na mapag-aralan natin ang mitolohiya upang magkaroon dahil dito nagkakaroon tayo ng sapat na lakas at tiwala sa sarili dahil sa magandang ipinapakita sa atin ng mga Diyos at Diyosa. Ayan, wala na bang mga katanungan, class? Kung gayon, bumalik na sa inyong mga upuan at kumuha na ng isang kalahating papel para sa pagsusulit. Nakakuha na ba ng kalahating papel, class? Narito ang inyong pagsusulit. Basahin ang panuto ng sabay-sabay. May katanungan ba? Simulan na ang pagsagot, class. Mayroon lamang kayo 5 minuto para sagutin ang mga katanungan ito. Tapos na ang 5 minuto, ipasa ng harapan ang lahat ng mga sagutang papel sa pagbilang mo ng 1 hanggang 5. 1, 5. Nandito na ba sa harapan lahat ng mga sagutang papel? Kung gayon, kunin namin yung mga kwaderno at kopyahin ang inyong magiging takdang aralin. Basahin muna ng sabay-sabay. May katanungan. Kung wala, ipagpatuloy ang pagkopya. Tapos na ba, class? Kung gayon, tumayo na ang lahat para sa panalangin, para sa panako sa panalangin ng papangunahan ni Lagon. Amen. Paalam sa lahat, class, at maraming salamat sa inyong kooperasyon. Mag-ingat kayo pauwi. Okay, so